kauna-unang pagkakataon na namatay po ang demokrasya sa Pilipinas. Patay na po ang demokrasya, patay na po ang karapatang pagtao. Dahil kanina po, dapat ay meron tayong maisog rally sa Bustos, Bulacan. Ito po ay matapos na hindi bigyan ng rally permit sa Malolos, Bulacan. At ang ginawa na nga ng organizers, mga conveners ng maisog, ay pumunta na, naghanap ng isang pribadong lupa kung saan doon dapat gagawin ng maisog. Pero sinupil po ang maisog rally ngayong araw. Paano nila ginawa? Well, kagabi pa po, naglagay na sila ng mga signage na nagsasabi na private property hindi po pwedeng pumasok. No? Yung may-ari ng lupa, tinakot kung ano-ano daw mangyayari sa kanyang mga property dyan sa Bustos kung ipatutuloy. Pero nanindigan naman yung may-ari ng lupa, no? Na talagang kalayaan niya yan. At saka sabi pa nga niya, yung panunupil ng maisog, yan ay neo-Nazi strategy. Naglagay po sila ng kung ano-anong harang, no? Mga tricycle, mga kotse, at hindi sila nagpapasok ng kahit sino na nakasuot ng maisog at nakasuot ng Duterte, sasakyan man o tao, papunta dun sa venue. Meron pa raw 300 na mga sibilyan na may mga hawak na mga pamalo at ang mga itsura daw ay mukhang mga drugista, no? At mukha talaga mga halangang kaluluwa. Kaya nga po, ito ay naging dahilan para ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagdesisyon, ikansela na muna ang ating maisog sa Bustos dahil iniiwasan natin ang madugong inkwentro sa panig ng mga drugista, sa panig ng mga tambay, sa panig ng mga halang na kaluluwa at ang mga rallyista. Ito po ay paglabag sa ating karapatan na unang-una, malayang pananalita dahil ang pagrarally po para mailabas ang sentimiento, ang ating mga sama ng loob sa gobyerno ay garantyado ng ating saligang batas. At pangalawa, ito po ay indikasyon na kasama po ang pagpapasara ng SMNI at yung pagchichil ng lahat ng karapatan ng mga mamamahayag, si Junior po ay sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ang pagkakaiba, palibasa abogado at natapos ng kolehiyo, nagdeklara muna ng martial law. At si Junior, dahil hindi nga siya tapos ng kolehiyo, hanggang second year college lang, abay, hindi nagdedeklara ng martial law, pero pinatutupad ang martial law, pinagbabawal ang mga mapapayapang pagtipon-tipon na kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at pinasasara ang mga media na kritikal sa kanyang administrasyon. Bigyan po natin ng reaksyon yung mga sinabi niya. By the way, mahaba po yung video na yon. Pinutol ko na po kasi masyadong haba yung video. Bigyan lang natin ng reaksyon yung mga narinig natin. Una sa lahat, hindi po ako naniniwala dun sa sinabi niya na patay na po yung demokrasya. Kasi kung patay na yung demokrasya, edi sana hindi po ako nakapagsalita ngayon dito sa social media. Edi sana hindi po siya nakakapagsalita sa publiko sa social media ng mga gusto niyang sabihin. Pangalawa, ilang beses na po silang nakapag-rally sa iba't ibang lugar, no? Kung hindi ako nagkakamali, sa 2 beses sa Mindanao and then 1 beses sa Cebu. Tapos yung pinaka-recent nga po yung sa Bulacan na hindi natuloy, no? At yun naman po, sa pagkakaintindi ko, yung reason kung bakit hindi natuloy yun ay dahil po nag-iba yung isip ng may-ari na nakipagkasundo sa kanila, no? Kasi private property po yun, and dun sa mga video na napanood ko, bigla pong nag-iba, nagbago po yung isip ng may-ari, hindi na po sila pumayag. Ang hindi ko lang maintindihan kila Harry Roque, bakit kay PBBM sinisisi, no? At grabe naman yung paratang na patay na raw yung demokrasya. Sa pagkakatanda ko, pinaghambing niya si FEM at si PBBM. Sinasabi ni Harry Roque na si FEM ay nagpatupad daw po ng martial law. On the other hand, si PBBM, ang term pa nga niya, junior Sabi niya ay hindi naman daw nagpapatupad ng martial law, pero pinipigilan ang mga pagtitipon, no? So, sa madaling salita, sa pagkakaintindi ko sa sinasabi niya, si Pangulong Marcos po ang pinagbibintangan niya na naging reason kung bakit natigil or hindi natuloy ang kanilang maisog rally. Yun po yung pagkakaintindi ko. Ngayon, kung inaccurate po ako, pwede nyo balikan yung video para mas makuha nyo po yung eksaktong sinabi niya. No? Non-verbatim yung mga binabahagi ko sa inyo, pero pinarinig ko naman sa inyo yung video ni Harry Roque. Sa pagkakaunawa ko, pinagbibintangan nila si PBBM na naging reason kung bakit hindi natuloy ang kanilang maisog rally sa Bulacan. Parang unfair naman po, no? Na pagbintangan nyo si PBBM. Actually, yung ibang mga kasamahan niya dyan sa grupo nila, si First Lady naman na pinagbibintangan, no? Sabi ko parang napaka-unfair kasi ang nakita ko nga po sa video, ang hindi po pumayag yung may-ari, no? Ngayon, kung sinasabi nila or ang gusto nilang palabasin na ang nasa likod nito ay ang Pangulo, ang gobyerno, no? Na inutusan yung may-ari at ang mga LGU officials sa Bulacan para pigilan, no? At hindi matuloy ang maisog rally nila. Well, patunayan nila. Kailangan nilang patunayan yon, hindi puro bintang, no? Hindi totoo na patay na ang demokrasya, Harry Roque. Kasi nga, nakapaggawa kayo ng mga rally before sa Davao, sa
nakalimutan ko yung isang location sa Mindanao and then sa Cebu. No? Huwag mong itanim sa utak ng mga tao na patay na ang demokrasya. Sa dinami-dami nyo na nakakapagsalita ng gusto nyo sabihin sa social media, sa publiko, kagaya ng ginagawa mo dyan sa video na yan ay patunay na hindi patay ang demokrasya. No? At isa pa sa hindi ka panipaniwala na sinabi niya, merong, correct me if I'm wrong, no? Ito yung tanda ko, meron daw na 300 yung figure na natatandaan ko. 300 na drogista, mga tambay, mga mukhang tambay, at mga halang na kaluluwa na may hawak ng mga pamalo, no? Na tila sinasabi niya na nakaabang doon para mapigilan ang mga pupunta sa rally. Yun po yung pagkakaunawa ko. Well, una sa lahat, sabi niya, raw daw. So kahit siya mismo, hindi sigurado kung totoo yun. Kung meron palang ganyan, bakit hindi kinuhanan ng mga vloggers nyo? Bakit hindi pinakita sa social media, sa publiko, no? Wala akong nakitang ganyan. No? So, sa madaling salita para sa akin, hearsay lamang yan na parang, alam nyo, para lang siguro galitin ng mga tao. Kasi wala ka namang pinapakita sana habang sinasabi mo yan sa video mo, pinakita mo yung mga footage, yung mga pictures at saka yung mga videos na meron talagang mga mukhang tambay, drogista at mga halang na kaluluwa na kagaya ng description mo. Ganun kasi niya dinescribe yung mga mukhang drogista, mukhang halangang kaluluwa, or mga mukhang tambay, no? Ganun niya dinescribe yung mga tila nag-aabang doon sa lugar na yon, no? Pero sabi niya, daw, raw. So, ibig sabihin, kahit siya hindi sigurado. No? So, kung wala kayong papakitang footage, or pictures, or videos, then therefore, hindi kami maniniwala sa sinasabi mo. Anong layunin mo? Bakit mo binabahagi yan? Sineshare yan? Para lalong mapikon, or magalit ang mga kasamahan nyo at mga followers nyo, or para makakuha kayo ng simpatya sa ibang Pilipino na hindi sumusuporta sa inyo? Well, kung ang goal mo ay para makakuha ng simpatya, kaya mo sinasabi yan, unfortunately, I think hindi kayo magtatagumpay. Hindi kayo makakakuha ng suporta or simpatya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng daw, raw, na wala naman kayong pinapakitang patunay, no? Kasi sinasabi nila may hinarang or may humaharang, no, para makapunta sa venue. Paano pala nakapunta yung mga vloggers doon? May mga nakapunta doon na nakapag-video, nakapagawa ng content at nakapag-live. So, paano sila nakapunta doon? Kung totoo na marami kayo na pupunta doon, kung talagang sandamakma kayo, no, wala, hindi uubra yung dalawang motor. Dalawang motor lang po nakita kong nakaharang doon. At hindi sa akin palagay, hindi hinarang para harangan sila, no? So, kung totoong marami kayo, hindi uubra yung sinasabi niyong humarang sa inyo. Matutuloy at matutuloy ang inyong rally. Peace rally or prayer rally. Ito na nga po yung sinasabi natin mga kababayan. Peace rally or prayer rally yung sinasabi nila. Pero, may nanghihikayat na ilabas yung galit. Umattend daw ng peace rally para ilabas yung galit, yung anger, no? Tanda ko, anger yata yung term na ginamit. Pero pwede yung tignan sa TikTok. Kilala nyo kung sino yon. Hinihikayat yung mga tao na umattend ng peace rally or prayer rally para ilabas yung anger. So, paano naging peace rally yon? Diba? So, kahit ako, kung ako yung nakaupo, kung ganyan yung panawagan nyo, kung ako ang gobyerno o namumuno, talagang hindi ko kayo papayagan. Dahil maaaring mag-cause yan ng gulo or chaos, no? Parang buwan-buwan nyo na ito na ginagawa. Diba? Isa pa, napakainit ng panahon. Sobrang tindi ng init ng panahon. Sa tingin ko, hindi healthy na magagather ang mga tao. Magdidikit-dikit, no? Considering na mainit ang panahon. Pwede kayong makaranas dyan ng mga pangyayari na maaapektuhan ng kalusugan nyo. Maaring heat stroke or kung ano pa na mas malala sa heat stroke. Pangalawa, alam nyo, ito po yung isa sa kinakatakutan ko Maaring sa kanilang may mga content creator na nagbahagi nito at sabi ko, oo nga no, posible na mangyari ito. May mga nagsasabi na maaring may mangyaring gulo doon or may manggulo hanggang sa may masugatan at may, alam niyo na, pumanaw, no? Tapos ang pagbibintangan ay ang gobyerno, ang pangulo. Maaring merong maitimang intensyon, maaring nasa labas, wala sa grupo nila, or maaring namang nasa grupo nila, or maaring nasa panig ng iba na pumunta doon sa kanilang gathering or rally, i-infiltrate sila at gumawa ng gulo, or alam niyo na, gumawa ng bagay na maaring ikapahamak ng mga taong naandoon para lamang mapagbintangan ang gobyerno or ang pangulo. No? So, yan po ang isa sa mga sana hindi mangyari. Kaya ito, suggestion ko, kung gagawa kayo ng ganyang mga rally sa ibang lugar, huwag nyo na lang pagdalhin ng mga backpack or kung ano-anong mga bagay na, alam nyo na maaring paglagyan ng mga bagay na maaring mag-cause ng kaguluhan or pagkasugat or, alam nyo na,
pagkasugat or pagpanaw ng mga kasamahan nyo sa rally. Yun po ang isa sa kinakatakutan ko. Napanood ko na may mga content creator na nagsasabi ng ganyang posibilidad. Sabi ko, oo nga no, maaring mangyari yon at ang mapagbintangan nga naman po ay ang Pangulo or ang gobyerno. Kasi yung mga harang-harang na yan, no? Yung mga pangyayaring hindi natuloy ang kanilang rally, pinagbibintangan na nila si First Lady at ang Pangulo. Ano pa kaya yung maaring mangyaring masama, no? Or alam niyo na, if worst comes to worst, baka po pagbintangan na naman ang gobyerno or ang Pangulo. No? So, mag-ingat din kayo sa mga gumagawa ng ganyang rally, no? Pagtitipon, siguraduhin nyo rin ang seguridad nyo. Dahil kababayan pa rin namin kayo, mga Pilipino pa rin kayo. So kami, kahit hindi kami pabor sa ginagawa nyong pagrarally na yan, gugustuhin pa rin po namin na ligtas nyong maidaos ang inyong pagtitipon. No? Regarding naman dun sa SMNI, no, na sinasabi, ginigipit, pinapasara, sana ma-realize nila, Harry Roque, kung ano yung nangyari sa ABS-CBN nung panahon nila, nung nakaraang administrasyon. Sana ma-realize nila yan. No? Parang gusto ko nang maniwala sa karma. What goes around comes around. Parang sa tingin ko nga, konti lang po talaga yung pumunta dun sa rally nila. Kasi kung marami talaga umaga pa lang dapat na andun na, marami ng tao doon, kitang-kita mo na nagmamanifest na pagdating nung pinaka main event, no, yung oras ng event talaga, andun na boom na yung crowd, ang dami na. Umaga pa lang dapat, marami nang nagpupuntahan doon, dumadag sana. Pero wala So, sa tingin ko, kukunti lang po talaga yung gustong pumunta or nagbalak pumunta doon. So yun lang mga kababayan, gusto ko lang bigyan ng reaksyon yung mga sinabi ni Harry Roque dahil kung hindi po natin bibigyan ng reaksyon, baka po mamayagpag yung kanyang narrative. Ano pong masasabi nyo sa ibinahagi ko sa inyo at sa mga sinabi ni Harry Roque? Ilagay nyo lang po sa comment section below at pakilike po ng video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.